Sa pagbabalik ng One Piece Chapter 1129, naipakita na rin ang tunay na katauhan ng Peking Sun God. Ito nga ay si Road, ang navigator ng New Generation Pirates. Atin ding malalaman na hindi sang-ayon si Road sa pagsapi ni Herudin sa Straw Hat Grand Fleet. Lahat ng iyan ay pag-uusapan natin sa ating analysis paralysis ng One Piece Chapter 1129. What is up mga gamaw, nagbabalik na naman ang inyong master ng analysis paralysis para sa isa na namang walang kapara-arakang breakdown ng bagong kabanata ng One Piece. Ngunit bago ang lahat, mararapat lang na mag-subscribe sa aking YouTube channel at Facebook page para naman may mapala ako sa kabalbalang pinaggagawa ko. Para sa cover story, makikita na pinamagat ang Living Dolls, ang anak ng Oni na si Yamato ay nakarating na sa bayan ng Amigasa, lula ni Komachiyo na dating alaga ni Otama. Nagte-training si Otama para maging isang ninja, sa ilalim ng pangangalaga ni Shinobu na mukhang napabayaan na naman sa kusina. Dapat siguro bumalik ulit sa Wano Kingdom si Admiral Ryokugyo para maging sexy ulit itong si Shinobu. Nakalimutan siguro ni Oda na pumayat na itong si Shinobu kung kaya't naging bilugan ulit ito sa cover page. Dahil nasa kalagayan ni Luffy at ng mga Straw Hats, sa pananaw ng Peking Sun God, ang mga Straw Hats, kasama ng iba pang naninirahan sa Lego Kingdom, ay mistulang mga laruan lamang. Gaya ng mga nabanggit ko sa mga nakaraang video ko, ang Peking Sun God nga ang kumidnap sa ating mga bida. Hindi naman talaga literal na kinidnap, kundi dinala lamang ito ng isa sa mga alaga ng Peking Sun God na si Mugen, na hango sa pangalan ng mga Ravenna ni Odin, sina Munin at Hagin. Malalaman din ang tunay na katauhan ng Peking Sun God ay si Road, ang dating navigator ng New Giant Pirates. Bakit kaya Sun God ang napili nitong pangalan? Dahil ba sa ito ang Panginoon ng mga taga-Elbaf? Ngunit ang layo naman ng hitsura ni Road bilang isang Sun God, kumpara sa Sun God na tinutukoy ni Dory at Brogy. Dinala ni Mugen ang Thousand Sunny sa kung saan man naroroon itong kampo ni Road, nang matagpuan niya itong nasa dagat. Nasorpresa pa nga itong si Road nang makita niya ang miyembro ng Straw Hats, ngunit hindi rin nagtagal ay nakagawa na itong si Road ng maitim na plano laban sa mga Straw Hats. Si Road ay naging laban sa pagkampi ni Herudin sa Straw Hat Grand Fleet. Dahil sa mga pangyayaring ito, posibleng umalis si Road sa New Giant Pirates. Nangyari ang hiwalayang ito noong panahon pa ng Dressrosa Arc. Kung sa panahon ng One Piece, ito ay posibleng nasa 4 na buwan pa lamang. Ngunit sa ating panahon, malamang ito ay may 2 taon na ata ang nakakalipas. Mahirap sabihin na nalikha lamang ni Road ang kwartong kinakulungan ng mga Straw Hats sa loob lamang ng 4 na buwan. Posibleng ang kwartong ito ay nilikha ni Road noon pang siya ay isang miyembro ng New Generation Pirates o mas nauna pa. Tumatakas si Luffy lula ng higanteng pusang si Iskat para makatakas sa loob ng kulungan, ngunit nahuli sila ni Road gamit ang lambat na yari sa bakal. Si Iskat naman ngayon ang pumalit sa karakter ni Komachiyo noon sa Wano. Teka, bakit parang iba ang naiisip ko sa panel na ito? Subalit walang hirap naman itong sinira ni Zoro at Sanji. Si Usopp naman ay inasinta nito ang pader na yari sa salamin. Sa likod ng salamin naman ay may isang pader pa na hindi nasira sa ginawang atake ni Usopp, kung kaya't gagamitin ni Luffy ang Gear 4 para basagin ang pader. Samantalang si Nami at Zeus naman ay gumamit ng Thunderbolt at natusta nga itong si Road. Si Luffy naman ay binasag ang pader gamit ang kanyang Gear 4. Sa pagkawasak ng pader, mukhang nawala ang inaasahan ng mga Straw Hats na makatakas. Ano kaya itong nakita ni Luffy at ng Straw Hats kung bakit sila nabigla? Ayon kay Road mismo, ang kanilang kinalalagyan ay isang giant detention center. Ibig sabihin nasa loob pa ng isang kwarto ang kwartong pinagkidnapan ng mga Straw Hats. Siguro kung bakit sila nabigla sa kanilang nakita ay dahil may isang pader ulit na nakakaharang sa kanila o isang kulungan ulit ng mga higante ang kanilang natagpuan. Bakit kaya tumutol si Road sa pagsanib ni Herudin sa mga Straw Hat Pirates? Sino kaya ang nagtulak kanila Herudin at Road na maging mga pirata? Ang layunin ni Herudin ay sumanib sa Giant Warrior Pirates na inaasahan niyang muling magbabalik sa pagdating ng araw. Ang lahat ng iyan ay biglang nagbago ng buuin ni Herudin ang New Giant Warrior Pirates at magsimulang maglayag. Sino kaya ang nagtulak kay Herudin at sa kanyang mga crew para magtayo ng New Giant Warrior Pirate Crew, imbes na hintayin ang pagbabalik ng naunang Giant Warrior Pirate Crew? Sa aking pananaw, si Herudin ay isang single-minded na nilalang. Sa oras na magdesisyon ito ay talagang napakahirap na itong baguhin pa. Katulad na rin ng sitwasyon nila Dory at Brogy na naglalaban sa loob ng 100 taon kahit panalimutan na nila ang dahilan ng kanilang paglalabanan. Marahil ganito rin ang lagay sa mga Elbaf Warriors. Ngunit ano ang nagpabago sa desisyon na ito ni Herudin? Isang malaking posibilidad ay dahil ito sa impluensya na nagmula sa labas ng Elbaf. At ito marahil ay si Sol, na isang giant na hindi nagmula sa Elbaf ngunit kasalukuyang nagtatago dito.
Si Sol na isang iskolar, ay isa ring dating Navy Vice Admiral, na naglakbay sa karagatan, at naging bahagi rin siya ng tinatawag na O'Hara Incident. Bilang si Rode ay mahilig gumawa ng mga sandbox world, ang Elbaf na isang medyo closed country na lugar, ay maihahalin tulad sa isang giant sandbox world, na marahil ito rin ang nakita ni Sol sa Elbaf. Sa panahon na kinukuha ng mga giants ang mga dokumentong nalubog sa tubig ng O'Hara, posibleng ang mga taong gumanap dito ay ang mga future to be new generation pirates, kasama na si Herudin, na naimpluwensyahan ni Sol tungkol sa isang malawak na mundo. Ngunit dahil si Rode ay isang higanteng mahilig sa mga sandbox at mangolekta ng mga nilalang na mas mahina sa kanya at gawing laruan, isang bagay na pinagkaibahan niya kay Herudin at sa iba pang miyembro ng New Giant Pirates, ay hindi makita ang dahilan kung bakit ang mundo ay posibleng pagharian ng mga nilalang na mas mahina pa sa kanya. Hindi rin maikakaila na minamaliit ni Rode ang kakayahan ng mga Straw Hat Pirates dahil na rin sa kanilang maliit na pangangatawan. Kung kaya't hindi sumangayon si Rode sa desisyon ni Herudin na maging bahagi ng Straw Hat Grand Fleet. Mukha rin mayabang itong si Rode at iniisip niyang bilang isang higante ay natural lang na higit siyang malakas kaysa sa mga taong kagaya ni Luffy, na alam naman nating kakarnehin lang ni Luffy itong si Rode pag nagkataon. Hindi rin malabong maging kakampi ng Straw Hats itong si Rode pagkatapos itong bugbugin ni Luffy. Pag nangyari ang mga iyon ay hindi rin malayong mabanggit ni Rode ang tungkol kay Sol. Hindi pa naririnig ni Luffy ang pangalang Sol, ngunit nabanggit ito ni Robin noong sila ay nasa Egghead Island pa, at malamang maalala ito ni Nami at ng iba pang kasamahan nila. Sa kasalukuyan ay magkahiwalay ang grupo ni Luffy sa grupo ni Robin. Isang malaking posibilidad na ang grupo ni Robin ay nasa Elbaf na, at sa oras na dalhin ni Rode ang grupo ni Luffy kay Sol, magkakaroon na rin ng reunion ang lahat ng miyembro ng Straw Hats. Kagaya rin ng mga nangyari sa nakalipas na arc na kagaya ng Zoo. Ano sa tingin niyo mga gamaw, may tama na ba talaga ako, o sa pagkakataong ito ay may tama ako? Hanggang sa susunod na kabanata. Katolpa.